staff and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mhm. Yeah, I could see myself now. Hello. Yeah. Are we supposed to start with? Yes. Yeah, good afternoon everybody. Yeah. Nandito naman po kami, the Three Kings. We're getting Tama old. na. Tama. Mag-Christmas kasi. Mag-Christmas kasi. Magaling maglaro ng mga salita to si Brad Dominic kanina pa no? Dominic. Yeah. Habang Yeah. nag-uumpisa tayo Anyway, I think you're gonna introduce somebody. Yeah, but the thing may there guest is, tayo, pero we have to, siyempre, Ayan. magbigay muna tayo ng mga pangunahing yes, mga oo. panalita. Lalo na si Sir Gary. Ako naman, sa akin lang, no, maraming salamat sa mga bumate nung kaarawan ko. Nung Martes, yan. Maraming salamat sa inyo. Lalo ng ang anak ko na tinita ko sa Tongyang. Yeah. Happy birthday again. Happy birthday. Happy Paano? birthday. Oo, nag-greet na kami. Yeah. Hindi. Yeah. Mamayang, after ng program natin, ititweet ako naman ni, Oo. ni Brad Dominic. Oo. Ano naman. Sa, Habang Paborito natin. mapampanghaba ng buhay yun. No? Yes. Yeah, okay. Yung nakaraan, ang laki ng show po. Siyempre, Oo. in-order natin. Yeah, kamusta po kayo? Nandito po naman. Again, we're here. And before anything else, I have to greet my niece. Yes. Yung anak ni Charlie yan. Si Charlie. Si Carla. Carla, happy birthday, Carla. I was informed na tanay drive mga tado sa sasakyan nyo. That's good, huh? That's good. You go around. And of course, the mother, si Alice. Si Alice Morales Lasso. Of course, si Charlie ata, nandun na ngayon. Birthday niya ngayon, may handa doon. Ay, okay. But I need to greet also my friend. He called me up. He was telling me, si Rolly Panganiban. Ay, yes, Si oo. Rolly, Sabi ni Rolly, yes. manonood kami meron siyang gusto sabihin Hindi, meron, mamaya mag-uusap kami. Sige, sir, Mamayang sige, gabi. sir. Sige, parang Rolly, at magkikita tayo ulit sa Aberdeen Court. Pero pagkita natin doon, ikaw na ang bahala. Saka hindi na sa Cafe de Chine. Sana tayo. Dapat sa Gulliver na. Galing sa taas, Mas maganda, no? mas maganda ba sa Gulliver Sarap ng kaysa crispy sa pata nila doon. baba? Pero sa baba, class din yun. Buffet. Class din yun. Yeah, sa baba kasi parang parang cafeteria. Cafeteria. Yung sa taas talaga, four. Masarap din yung ganun masarap ba? din yung Sige. crispy pata nila doon, Saka yung cold cuts. Pag The si best. Rolly yung nagbayad, masarap, Masarap. mas masarap. Talagang- Lalo na pag may kasamang bote. Meron na Alam ko, bote. mayroon siyang mga bote pa doon, di ba? Marami siyang bote. Okay. Kaya masarap idaan sa maboteng usapan. Ayan. Okay. Ako naman That's gusto good. kong batiin, sabi niya, Berdoni, manonood ako. Si Sis Joy. Kasi nga medyo, Sir Berdoni, Kaya, oo. ang sama na nangyayari sa kanya kasi nahack yung kanyang... Nahack yung kanyang FB. Oo. FB ata. Tapos FB. hindi yun. Mukhang hustler yung nag-hack. Yung mga contact niya, hinihinga ng pera. Kaya huwag kayong huwag kayong, kumbaga, sa mga contact ni Sis Joy D. Please, huwag niyong sasagutin. Nahack yun, hindi na siya yun. Medyo mag-ingat na. May pera Inutangan yan. nakuha ng 26,000 ang nakuha dun sa kamag-anak niya. Meron tayong bird expert yan. Oo. Si William Tan. Hindi, legal naman Yeah. si Kaya Brad pag Villa. maniningil kasi, alam ko dyan, magaling si William. Ganun ba? Kawawa naman si Sis, no? Yes. Gumawa ng paraan makatulong sa kapwa na hack pa yung Maraming kanyang maraming Facebook ganun niya. Yeah. FB. Yeah. Ayan, nakikita na natin sir yung ating mga naggagapong guest. Yung guest Ano yan, natin. mayroon bang sis na hindi Tatlo yan eh. Tatlo sila. Yes. oo. Dalawang lalaki, dalawang Brad. okay, wow. Yeah. Okay, sige. They're both. Ready na sila at papasok na sila. Yeah. Okay. At bago yan, siyempre, yung pwedeng i-introduce sige, pasok na, pero i-introduce ni Brad Brad Dominic yung Dominic, ating yeah. mga kapatiran. Actually, itong mga guests natin, they are all expert mga psychometrician sila eh. Yeah. Okay. Psychology. Sa mental Psychology sila. health awareness. Psychologist. Yeah. Mhm. Oo. So, they are tubo ng Metro Cebu. Okay. Alaga ng mga brad natin sa Metro Cebu. Yeah. Sila Marlon. By way of saying also, Oho.
I'm so sorry I was not able to see you when you were here last. Mm. I said that was 1 week ago. They were with kay Coco Gaa. Yeah. They're planning to visit me in my place, sa building. Eh, wala ako. So, hindi ako makasingit. Then, the next day, they're expecting me to see them. Unfortunately, hindi naman pwede. I was preparing Saturday yan dito. So, my apologies, brothers and sisters. Oh, I'm so sorry. I was not able to. Pero dito tayo, magkikita tayo at magtatanong-tanong din ako sa inyo yung expertise nyo. I know, being a psychologist, Yes. di ba? Ang experience Yeah. niya, marami siyang experience. Oo, Okay. yeah. Yan. Napakilala mo na ba? Yeah. Brother Princess, Wendy? Yes, our guests, no? We have 3 guests here. Yeah. First is Brother Ben Rick Castillon, then Brother Abelardo Banuwag, Mhm. and also sana she's Princess Cararatone. But I think she cannot make it. So, meron substitute sa kanya, si Sis Mary Vianney Pepito. Yeah, okay. Yeah. Okay. Kamusta po? So, Ayan na. Nakikita na natin yung nakita ating natin mga sila. guests. Yeah. Yan. Sige, magpakilala kayo na rin, siyempre, kung sino sa inyo yung mga binanggit ni... Wala, we have to be proud. Yung mga Yes. SRB yan. Oo. SRB yan. From Cebu. Hello, Brad. SRBC. Narinig nyo ba kami? Oh, narinig Yes, namin kayo. Oh, yeah, go ahead. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang- Ako, yeah. ako pala si Brad Abi Banuwag. I'm a Banuwag. licensed clinical psychologist by profession, and I'm also a licensed psychometrician, and I'm currently residing here po dito sa Cebu as a consultant po sa mga different LGUs, sa kanilang mga rehabilitation program, and at the same time sa mga different companies ng Cebu sa kanila namang mental health program. And I'm also a chairman of psychology, Department of Psychology sa isang school po dito. And together with me, si Sis Vianney. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sis Vianney, also from Cebu. Isa din po akong psychometrician and currently also nagtatrabaho as hotline responder po para po sa ating mga privately employed employees po dyan po sa all over the Philippines po. Currently also pursuing my master degrees para maging psychologist din hopefully kagaya ni Brad Abi. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga brothers and sisters dyan all over the Philippines. Ayan. Yeah. So, Pero siyempre, ang una natin tanong sa kanila ano ang activities ninyo related dyan sa inyong mga profession? Kasi alam ko, nagkakanda kayo ng mga pagtuturo sa mga paaralan dyan sa Cebu. Yes, Brad. Kasi dito sa Cebu, yung SRB natin dito sa Cebu, under Metro Cebu Council, meron po kami tinatawag na Mental Health Division. So, as mandated po ng aming President, Grand Chancellor Brad Ras, almost po nag-iikot po kami dito lahat sa mga schools, senior high na mga schools, universities. Actually, galing lang po kami ng Bohol, at saka Dumaguete. By the way, hindi lang Cebu po yung cover po namin. Even Region 7, Central Visayas, nag-iikot po yung SRB Cebu, specifically the Mental Health Division, para magbigay po ng mental health awareness. At the same time, ng libreng psychological services po sa ating mga kababayan. So, syempre, kasama po natin yung mga team po natin ng mga mental health professionals po ng SRB Cebu. yeah, that's good. That's good. Yeah. Mm. Going around. Yeah. Pero gusto kong malaman, bakit gaano kahalaga ang magkaroon ng awareness o yung kamulatan, yung para maging ating awareness dito sa may kinalaman sa mental health? Pwede niyong sagutin, Brad and Sis. Anong kahalaga niya? Kung napapansin nyo, tumataas po kasi ang data po natin sa suicidal ideation at saka sa suicide. And actually, kung titignan din po natin, isa po sa mga dahilan din po nito yung maraming factors, maraming yung masasabi naming predisposing factors at saka precipitating factors. Pero
ang isa po sa naisip po namin ma-prevent and mapalawak po natin yung protective factors para hindi po yung mga lalo na mga estudyante. So kumbaga, ang mission lang po talaga natin dito is to raise awareness kung ano po yung mga bagay na pwede nating gawin para yung mga makuhanan po yung mga data po natin sa suicide. Tsaka sa mga any mental health problems. Kasi yung stigma din po kasi about, kunwari, di ba dati, kung naalala nyo mga brads, na kapag namatay ng suicide, hindi tinatanggap sa simbahan. Di ba? Hindi yung pwede parang kahit nga ipasok man lang. Di ba dati? Pero ngayon, ay hindi na. Kasi may science na tayo na yung mga namamatay o yung mga person who died by suicides, hindi naman talaga nila kagustuhan yon, but it's actually a mental illness, it's a mental problem, but treatable naman po. So, prevention is better than cure, kumbaga, parang ganun yung ano po namin. Yeah, it's like Mason. I'm a Mason, by the way, Brad. I'm a Mason and bawal sana pagka, ibig sabihin, hindi bawal sa amin dalhin sa simbahan. Hindi kami tatanggapin ng pare. You know, Ganon. yeah. But may I ask this simple question? What's the difference between a psychiatrist and a psychometrician? Can a psychometrician issue medicine like a psychiatrist? You Hello? want to answer, Sis Biani? Go ahead. Yes po. Yung psychometrician po is more on ang focus po niya is the administering po ng mga psychological tests. So more on mag-a-assist po sa psychologist when it comes to offering po mga psychological services. But yung pong sinasabi nyo na mag-administer ng medicine is sa mga kapatid po natin yan ng mga psychiatrist. So hindi Nice. po makakapag-administer ng medicine Yeah, ang medical psychologist o psychometrician. classification kasi ng psychiatrist is a medical doctor na. Yeah. Correct. Although Pero meron sila, pumapasa, dapat meron din silang board. May board din sila. Oo. Yes. Yeah. So, ang psycho is more on counseling. Pareho eh. In fact, first aid, pag umbasa ng first aid, sila pumapasok talaga. Ino-orienta na yung mga kabataan. In fact, halos lahat kasi, like for example, in Japan, ang daming nagpapakamala sa Japan. So pumasok yan psychometrician, silang nag-ababantay sa mga kabataan ngayon. They try to factor in more on yung pagkataon bata. Mga bata kasi ganun. Yeah. Kasi Ang psychiatrist kasi medyo naging old talagang psychiatrist kasi nag-i-issue ng medical medicine siya. Binibigay. Marami. Prozac. ito po, baka makatulong din po yung Brad Dom at saka Brad Carey. Yung kunwari, yung pasyente, siguro may nakikinig ngayon, may kakilala kayo na meron siyang sinasabi sa inyo, may problema ako, hindi ako makatulog, 3 araw na, tsaka nagpapalpitate ako, may sweating. These are signs and symptoms, no? So, Yeah. gusto ko nang makatulog. Yun yung niya. So, the question here is, saan natin siya dadalhin? Psychologist, psychiatrist, psychometrician. May iba, meron pang guidance counselor. So, eto, para hindi malito yung iba. So, kung gusto ng pasyente na makatulog, dun po natin siya dalhin sa, yung concern mo, gusto niyang parang may lunas yung symptoms na sinasabi niya, hindi siya makatulog, gusto niya makatulog, gusto niya maging parang ang yung pagpalpitate ng puso niya medyo mabilis, manormalize, ang tama pong tao na lapitan is psychiatrist. Kasi si psychiatrist, siya po yung magbibigay ng medication specifically dun po sa signs and symptoms na nire-report ng pasyente. So now, saan papasok dun si psychologist? If you want na ma-resolve or ma-explore kung bakit hindi siya makatulog, kung bakit may palpitation, kung bakit kasi posible po yung mga predisposing factor niyan, traumas, or pwede din, mga SUD, ganun. So, dun po natin siya ilalapit sa psychologist. Kasi si psychologist, siya po yung nagbibigay ng psychotherapy, i-explore yung mga predisposing factor, yung mga precipitating factors, o yung mga trigger points, kaya lumalabas yung first mga stage ganun na kasi. symptoms. First stage is a psychologist. Pero ang you mentioned about the psychiatrist,
psychologist, and psychometrician. Ano ba difference in psychometrician and psychologist? Di ba pareho lang yun? Na nag-advance lang ang psychologist ng medyo, in fact, psychometrician also, they have their own board. Yes. Psychologist kasi they graduate, Pero parang, kumbaga sa eskwela ka, nagiging guidance counselor. Ako naman, mga brother and sis, may tanong ako kay Sir Kari. Are you sure hindi ka graduate ng psychology, sir? Kaya nga. That's good, That's a good question. Magaling just Magaling Hindi, ano ko lang. Nagbabasa kasi ako. I ganun have ba? to read. Ganun ba? Sa edad kong to, I have to read more. Ako naman, to understand everything. sir, aware ako, Brad Dominic, Brad Abby at Sis Mary, aware ako sa profession nyo sa Hollywood. Kasi sa movie nila, madalas yung, di ba, yung nagko-consult sa, Yeah. dito, yung mga pelikula dito, walang mga masyadong ganyan. Pero sa Amerika, talagang may mga, na nagko-consult sila, di ba, yung mga senaryo doon. Oh, yeah. Ganun kahalaga yung profession nyo May may pinupuntahan Yeah, sila for counseling. I know. I stayed there for quite a while. But kasi galing din ako sa Japan. I stayed there for a while. Ang halos lahat kasi mga kabataan doon sa Japan. Medyo sa Tagalog may supposed to say it, nagpapatiwakal. Yeah. Talagang nagtatanong sa building. Kaya kailangan the first step there is really a psychometrician. Yun unang Tapos minsan pag medyo I should not be explaining these things. They're the ones. Sorry medyo na kasi dahil doon kasi nalaman ko na nakikita ko kasi problema. Hindi lang na sa school yan, pati sa trabaho. Kasi if I may say this, thank you brothers and sisters. Sa dami, ito tulad ko, I've been a director dun sa Philippine Postal. Ang dami doon na tao. Minsan makikita mo nakatulala. Ganon. Oo, Pero dapat sir, yan. alam ko yung sikat doon yung video yung tower parang sa Roman Wala ba tumatalon doon? Wala naman, hindi mo magkakasa Kakakitin mo muna. Anyway, feel as in dahil medyo maraming nakikinig sa ating brothers and sisters. Not only the brothers and sisters, meron sa radio kasi maraming nakikinig. At I think if you could possibly, you could explain everything. Talagang para maintindihan nila. Kasi marami rin nangyayari na ngayon dito. Sa eskwela lang ni pamangkin ay yung kapatid ni Eunice. Dalawa doon. Dalawang estudyante ron nagpakamatay. O kaya nga sabi ko, research na naman ako. We will be meeting experts from Cebu. Yes. Siyempre, nagbasa-basa ako konti para I can talk. Kaya hindi naman kailangan magaling. Pero ang tanong ko naman sa kanila, Sis Mary at Brad Abby, since nang binibigyan ng ni Sir sa ibang bansa, kumusta naman ang sitwasyon dito ng mental illness sa ating bansa according sa mga pag-aaral ninyo? Magandang tanong, Brad. Sa Philippines, before ko sasagutin yan, I think there's a part question kanina. Ang pagkakaiba ng psychometrician at saka psychologist. Psychologist is a graduate, yung bachelor, any bachelor, 4 years. Pagkatapos, magmamaster siya ng clinical psychologist. Yun yung pong qualification para maging licensed clinical psychologist. So, yung psychometrician naman, pagkatapos ng 4-year course sa college, pwede sila mag-take ng kagad ng psychometrician na licensee. So, ako, dalawa yung kinuha ko, yung psychometrician na PRC board, saka yung psychologist. So, sa question sa Philippines, sa Pilipinas po, medyo bata pa po yung natin, yung mental health natin na yung mga psychologists. Kasi last 2015 lang talaga tayo nagsimula sa licensure. So that's one. So in terms naman po sa data, medyo mahirap-hirap din po sa Pilipinas kasi as you notice, tabu sa Pilipinas yun Yung suicide, depression, hindi yan kagaya ngayon medyo napapag-usapan katulad ngayon kaya malaking bagay ito na ang SRB meron na din tayong advocacy na ganito. That's true. Kasi sa public you're opening the door now. In fact, dapat maintindihan kasi
as I've read kagabi pa eh. May resentment eh. Pag sinabi lang magpa-check ka sa psychologist, so, psychiatrist, teka muna. May tama to. Yun ang stigma Yun ang stigma eh. That's why, Kaya ayaw sa pumasok stage naman iba. Oo. Pag medyo may nagwawala dyan, sasabihin, hey, have you taken your tabs? Talaga. Oo. Kaya meron nga ako nakita mga iba-ibang klaseng gamot eh. Yung medyo dapat magpahinga muna ng mind niya. Yun nga. Pero it will be better for them to explain everything. Kasi maraming listeners eh. And they need this. I know they need this. Kaya nga, sabihin ko lang sa mga nakikinig sa radyo at syempre nanonood sa atin ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Yeah. Ganito kalaga talaga yung topic ngayon. Huwag niyong babaliwalain. Tuto kayo. Marami pa kayong malalaman as we go on. Meron pa naman tayong 40 minutes sa ating programa. Yeah. Sorry medyo talkative ako pagkasali na. Hindi, exchange Brad views. Abby at Sa starstruck nga kami, Brad eh. Buka Kaya nag-review. mahirap din sa amin kasi syempre Brad doon pa naman mga ano to, 'di ba kayo diyan? Kahit tatlo, hindi din madali sa amin makipagkausap sa inyo. Hindi naman. Kasi ako I need to, yung exposure lang natin, malaman natin eh. Tama. Yeah. Most especially yung experts katulad yung nagsasalta. So, we have to listen. And in Yes, fact, of course. medyo may kaunting tanong, gano'n. When you interview kasi talagang you have to ask questions. Yes, of course. And of course, I will never question an expert like you people, Brads and sis. Yeah. Thank you, Brad. Sige sis, baka may gusto kang idagdag sa mga sinasabi ni Brad Abby. Yes po. Also Miss Mary. mention na po kanina ni Brad Abby is yung goal po ng SRB Mental Health Team Cebu is para po i-emphasize na just like physical health, yung mental health din po natin is nag-require po ng attention, care, and understanding. Kasi usually po dito sa Philippines po, usually nagfo-focus lang tayo sa mental health, which shouldn't be the case. Kasi yung mental health challenges din po na pinagdadaanan ng ating mga kapatid dito should not be treated as a sign of weakness. Kasi we us mental health professionals po believe that a healthy mind contributes also to a healthy body and vice versa. Yes, correct. Tsaka sa ano din po mga Brads, ito since parang state of the mental health in the Philippines, number one, ang tingin ng mga tao, yung depression and anxiety are not existent. So parang hindi naman totoo yan. Wala naman talagang mga ganyang bagay. So that's one of the challenge sa Pilipinas. Pangalawa, yung pag-associate natin sa lack of faith. Kung may mental health ka kasi wala kang masyadong paniniwala sa Diyos. Yan yung usually sa mga Filipino. At saka by the way, let me also emphasize this, that suicide is the number fourth leading cause of death among 15 to 29 years old according to WHO. Tsaka of course, mas marami ang women in terms of attempts, pero mas marami ang lalaki in terms of yung tinatawag namin completed suicide. So, and ang methods usually hanging ganun. And yeah, so kasi iba, tama po si Brad Carey na sa ibang bansa, let's say Japan, iba yung reason ba't sila nagsisuicide. It's more about honor and pride. Ganun yung ano nila. Sa Philippines, it's more on the relationship and the family. Kung Kakat protective kita, Brad. factor sa Sorry, Pilipinas, I have to cut family. you. Ikakat kita lang. Simple Sure, lang. Brad. Kasi hili ko kasi mag-crack ng joke eh. At kailangan mag-concentrate tayo kay Dominic, Brad. Dahil si Dominic, ganun pala. maraming lalaki pa nagpapakamatay. Thank you. Yeah. I'm so sorry. I have to do that kung hindi tayo magkakrak ng joke eh. Hindi nasabi ko kasi pag mas maraming lalaki ang nagpapakamatay kaysa sa babae. Ganun. Mas Correct. matibay babae kaysa lalaki. Kaya Kaya napatingin ako agad kay Dominic. mas resilient no, yung Yeah. mga babae. Yeah. Thank you. I'm sorry, Brad. Sige lang, okay lang I po. do that. Ituloy niyo lang yung Brad mga mga comment niyo, sir. Brad Abby at Sis Mary. Sige lang. Ang ano kasi ang bakit mas marami yung lalaki?
Kasi napapansin natin sa mga lalaki, hindi masyado ma-share. Hindi sila masyado nagsiseek ng help compared sa mga babae. So, parang ganon. And actually, kapag hindi pa nga natuloy yung suicide, is actually parang minamak pa na, hindi naman gawain ng lalaki yan. Kung sigurado ka, gagawin mo. So, parang may ganon na stigma din. Yeah. No? So, kung meron man mga lalaki nakikinig dito and meron po kayong, by the way, yung mga terms na kinikwento po namin ngayon, baka pwede may mga matrigger, but we need to talk about these things for us to learn, no? Yung knowledge din po kasi yan po yung parang makaka-prevent din po, and one of the best protective factor also to protect our mental health. So we need to Yeah. talk about these things. If ever po na na-trigger po kayo sa pinag-uusapan po namin, then it's okay na to be okay, seek help, no? Punta kayo, maghanap kayo ng mga mental health professionals, sa mga licensed psychologists, licensed psychometrician, and even mga counselors and psychiatrists. Yan po. Yeah. That's true. Talagang kailangan. Pero ako gusto ko malaman, siyempre, yung economic situation natin, ang kahirapan ba ay parang nagtutulak para sa isang tao na magkaroon talaga ng illness sa kanyang pag-iisip? Kumbaga, yung kahirapan, siyempre, yung walang makain na, gano'n. Anong pwede nyo sabihin tungkol sa pag-aaral nyo sa bagay nito? So kung ang tanong, Brad, ano ba yung yung factors? Bakit? Yes, yung Let's say factors, kung Yeah. tatlo yan eh. It could be biology. So kung ang tanong is, yun lang ba ang dahilan yung estado ng buhay? According sa mga expert, tatlo yan. Kung depression na pag-uusapan, number 1, biological. So pwede pala na mamana yung isang mental illness. Kasi number 1 yun, na biological, pwede mamana. Pangalawa, pwede psychological. So kung psychological, pwede yung mga psychological trauma, kunwari, mga adverse childhood experience, bata siya, abuse, no? Sexually abuse, physically abuse, verbally abuse, pwede din yung maging factor. Pangatlo naman, yung tinatawag natin, pwede to, sociocultural. So, kunwari, sa Pilipinas, ano ba yung mga sociocultural na pwede makaresulta na mas-stress tayo, magkaka-depression tayo? Kunwari, let's say, responsibility mo yung mga kapatid mo. Dapat ikaw yung magpaaral sa kanila. So, very Philippines. So, tatlo yon: biological, psychological, and socio-cultural. Yung tanong na kahirapan, estado ng buhay, marami po tayong alam na bansa na mayayaman, katulad ng Japan, pero mataas din po ang cases ng suicide. Okay. So, Galing. Pag kumbaga sa pwede natin silang sabihan. Ibig sabihin, in public, we can inform the public that they have to consult these brothers of ours. Oo, Yes, tama. malaking bagay yun. Siguro mamaya si Mary at Brad Abby at sa iba pang mga doktor natin dyan sa Metro Cebu, ibigay nyo sa amin yung inyong contact number para yung may mga kamag-anak na nakikinig sa atin na may problema, pwede kayong tawagan. Pwede kayong tawagan or mag-consulto sa inyo. Diba, Sir Kari? Yeah, that's true. No. Pero tanong ko ngayon, kasi may nangyari sa sis natin na napapakinggan nila na nagbibigay ng pera, di ba? Si sis Joy. May nag-scam sa kanya, hinak siya, sinadya siyang hinak. Ang feeling nga niya, babaeng gumawa kasi hindi na niya makontakt. Tapos, yung mga kakilala niya, kinuhaan ng pera, yung isa nakuhaan nga ng 26,000. Yan ba ang sign ng illness din yan? Yung taong gumagawa ng ganyan, yung mga scammer? Kleptomaniac, mga ganyan. Depende din, no? Kasi meron naman tayo mga tinatawag na mga personality disorders, katulad ng antisocial personality disorders na walang remorse, no? Kahit anong gawin nila, parang hindi sila, ano bang tawag doon? Hindi sila, okay lang gumawa ng masama, parang ganun, no? So, pwede din. So, depende din sa assessment. Meron ding meron ding explanation ng yung parang psychology of scamming.
So may tinatawag dyan si Dr. Daniel na parang hand model ng ano natin, ng brain. Kasi yung brain daw natin, according sa kanya, parang ganito. Merong cortex, may limbic system, tsaka brainstem. So usually, ang cortex, ang trabaho ni cortex, siya yung thinking brain natin. So, sa mga nakikinig, pasensya para maintindihan natin bakit tayo nasa scam. So, itong cortex natin, ito yung thinking brain. So, when we say thinking brain, siya yung parang problem solving, realizations, yung mga ganun, mga logical, siya yung nagtatrabaho doon. Limbic system is more on emotional brain. So, ang ginagawa daw ng mga scammer, according kasi ni Dr. Daniel Siegel, kapag normal daw tayo, nakaganito daw yung brain natin. Connected yung cortex natin, limbic system to our brainstem and spinal cord. Pero ang ginagawa daw ng mga ginagawa nitong mga scammer, nilalagay tayo sa ganito. Meaning, nagde-disconnect po yung cortex natin tsaka limbic system and they will try their best na we will make decisions based po dito sa ating emotion. Parang ganon. And ganon din, kapag stress tayo, kapag may stressor, ganito din daw yung form ng brain natin. So, example, napapansin nyo, maglalakad kayo, kunwari sa Green Hills or any mall sa Manila, may biglang lalapit sa'yo, congratulations, nanalo ka ng payong. So, bigla kang gaganon, ma-overwhelm ka. So, ngayon, isipin mo, wala kang ginawa, nanalo ka ng payong. Nanalo ka ng rice cooker, yung mga ganon. Kasi ilalagay ka nila sa ganitong situation. So now, you will make decisions dito na sa emotion mo. So usually ang ina-advise ko sa mga tao, every time you make decisions, make it sure connected ang yung cortex at limbic system, nakaganito. Ganda din eh. Siyempre may nakikita tayong hand model, okay. Kapag stress tayo, ganito yan. And sometimes, minsan, yung tanong ko, how many times you made decisions na nakaganito tayo? Yung minsan parang may regrets ba? Parang ganon. So, ganun din daw yung psychology of scamming. Pinapa-disconnect nila yung part ng brain natin na hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Para we will just make a decision based sa emotion natin. Kagaya sa Shopee. Nagsha-Shopee yung natin. Na-overwhelm tayo. Hindi natin inisip na kailangan talaga natin yan. Kaya, yun, bili ng bili. Ganun daw din yun sa psychology of scamming. Sige, ako may tanong ako, sir, bago kayo. Related to sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Ang isang politician ba na sobrang takaw sa pagnanakaw, sign ba yan? Hindi, di ba? Maganda na. Sign ba yan ng isang ng mental illness na rin? Kasi hindi siya satisfied. Sobrang yaman na niya, di ba? Gusto pa niyang kumuha ng pera at magnakaw pa na magnakaw. Yung mga politiko natin. Ano pwede niyo sabihin, Brad Davi at Sis Mary? Sis, may gusto ka Para bang umiiwas sagot mo ata sila. ayaw nila. Hindi naman siguro kaya medyo medyo nakakabigla yung ganung question. It's because iba na yan. Hindi, kasi medyo may pagka-political din siyempre yung natin, iniisip natin ngayon. Dahil considering, di ba, si Trump parang sinasabi nga na parang may problema din, di ba? Yun ang akusasyon sa kanya nila Harris, ng kanyang kalaban. Pero siya ang nanalo ngayon na presidente ng Amerika. More than 50% ng Amerikano siyang pinili. In fact, sa popularity, siya pa rin ang nanalo at doon po sa Electoral College, sa sistema ng eleksyon nila, siya pa rin ang nanalo. Therefore, kahit nasabing ganun ang ganun ang klase ng pag-iisip ni Trump, siyang gusto ng tao, ng mga Amerikano. Very interesting question, Brad. Very interesting. Maganda siguro yung mga social psychologists ang syempre election, we are now already talking about the social factors, yung mga syempre yung mga pagtingin, pananaw ng mga karamihan. Ang mga expert po dito yung mga social psychologists naman natin. Actually, meron din ganyan din sa Pilipinas yung mga social psychologists. Mas marami Ako at saka si Sis Mary kasi, po kami mga clinical. More on clinical psychologist po yung po namin. Pero maganda din pong tanong yan. Pero hanggat hindi ko po na-assess personally yung ganun ba? isang politiko, hindi ko po masasabi kung may disorder o hindi. Ganun pala. Kasi may tinatawag ng
mag-uusap. Assessment. Ina-analyze ng psychometrician pag kiyakausap yung tao. Malalaman niya kung ito ba medyo may tama Pinabasa yung naman. mental health niya. Oo, tama. Yung mga napapanood ka natin sa Amerika, di ba? Brad Abby, pinapahiga muna, di ba? Habang kinakausap eh. Siguro, dapat at least yung, di ba, habang pinapakwento, pinapanarrate nila. Ang akin masabi ko lang, tayo mga Pilipino, tayong yan, sa lahat na, sa mga nakikinig at nanonood, sana i-set aside natin yung dilemma, yung mga idea, wala, si Raul yan. Ganun Magkonsulta ba? tayo, lalo sa mga brad namin. Ito, expert na mga Galingan. Oo, mga expert to. Mas nakakaintindi to. Paano na i-resolve ba? Kaya nga. Kasi, Ayun. kasi sa bawat chapter may nakakainis minsan eh, di ba? Yung parang kinokonta ka, ang ganda na nga ng sinasabi mo, kukontain ka pa, di ba? Maraming ganun. Maraming ganun. May mga ganun. Pero ang sa akin kasi, kasama na yung advertising dito. Parang sa commercial natin. Tama. Hindi kasi talagang kailangan talaga eh. Huwag na tayo, don't be hesitant to consult people like them. Tama. Importante talaga. Importante yan. When you read something kasi, you tend to realize, kailangan pala ito ng social. The social factor now is, we have to consult somebody to help us. Yun importante. Kaya thank you very much, Brad Sis. Talagang kailangan. Sana ma-interview ulit namin kayo dahil kailangan na hindi, not necessarily being an SRB, but more so that you have to expose yourself that you're an expert on this line. Para maraming kumonsulta sa inyo. Ang Metro Cebu, I don't think, kailangan talaga. Hindi lang sa kanila. Kung pwede, tumira kayo rin sa Maynila, mas marami ata rito dahil sa Cebu. Oo, mas marami nangangailangan. Pero ang tanong ko ngayon, ako ang pinakatanong ko bago si Sir Kari at saka si Brad Dominic, gaano kataas ang awareness yung ng mga Pilipino sa issue nga ng mental health? Yung ano natin. Gaano kataas ang awareness? Sis Abby. Sis Mary. Mary. Yes po. Currently po, kung mako-compare po natin siya sa previous or sa history po ng mental health sa Philippines is much better na po ngayon. Pero kung we're gonna evaluate it for the entirety po of the concern po ng may mga tao may mental health issues, kulang po talaga sa awareness, especially po sa mga prevention na ginagawa po na kailangan gawin para kasi usually po kasi yung mga clients po natin is lumalapit na po sila sa professionals kapag severe na po kasi yung case nila. So, it's much better po kung maybe mas palawigin pa natin yung mga awareness campaigns, yung mga prevention po para po matutukan sila on the earlier stage of the illness po than the severe na po yung kaso nila. Right. Thank you very much. We need that. Dahil kaya nga sinasabi ko to commercialize this discussion, talagang we have to tell people listening na kumonsulta kayo. More especially, andito na yung sila, andyan na sila. Kaya Baka pwedeng ibigay yung telepono yun ang pinaka-importante. Sa ng office nila. Sige, sis Mary at Brad Abby, mga SRB nga pala yan sa mga nakikinig na sa kapatiran. Ano ang inyong contact number? Pwede po tayo, search nyo lang po kasi ito din po yung binibigay po namin sa mga talks namin. Okay. Scouts Royal Brotherhood, Chi Lambda Chapter. So, Chi Lambda Chapter. Yan po yung page na dyan po yung mga resident mental health professionals po namin sa SRB Cebu. So, don't worry, sumasagot po kami doon kahit po mga invitations for a talk. Or minsan, may mga SRB, mga brad and sis na gusto nyo gumawa ng mental health awareness sa lugar nyo. We will offer free of service po, basta yung accommodation at saka transportation lang po ng natin, ng mga mental health professionals. Kagaya nung last, pumunta po kami doon sa Quezon City. Yun, kinausap ko yung mga brad and sis. Baka gusto nyo gumawa, nandyan naman kami. Pwede po tayo gumawa ng mga mental health awareness. Do you have any branch here in Manila? Meron ba kayo dito? Wala pa na.
puro Cebuano pa po yung ano natin, yung mental health division. Sana makagawa din po tayo, no? Hindi lang Yan natin na. alam, baka may mga psychologists na Brads sa Manila, gawin nating national itong division. Yeah, I Ngayon think kasi so. initiative ng Cebu eh. Oo. Malaking bagay yan para sa atin sa SRB. Hindi lang sa dahil lang SRB, marami rin atang ganun eh. Hindi, sa akin, nagkaroon ako ng kamulatan Yan. sa sinasabi ni Brad Abby at saka ni Sis Mary. Mm. Nakita kung gaano kahalaga yung bagay na yan Yeah. sa ating lipunan. Yeah. Sana ang gobyerno natin na mag-ukol din ng panahon, di ba? At saka ng resources, di ba? Sa bagay na ito. Lalo Yes. na ang Department of Health na masyadong unhealthy. But Dominic, ba may gusto kang Yeah, no, I'm pahabol? okay. No, later on. Later na lang. Kasi importante sana magkaroon siya i-branch out yan dito Yeah. sa Manila. So they'll be the one handling it. Sana may mga kaya as mentioned, baka may mga branch yan na graduate ng psychology. oo. Yeah, that can support, Oo, para lumaki yeah, na lumaki yun, lumaki, ang lumaki. community nila. Not only in Cebu, but in Manila. Particularly in Manila. Yeah, tama. Kaya, Allow me to say this, Brads, na ano din kasi yung kagaya ng sinabi ko kanina, konti lang, no? I think ang licensed clinical psychologist sa buong bansa, hindi pa po kami, let's say, ang population ng Pilipinas is 150 million, tama ba? Parang ganon. Pero yung licensed clinical psychologists natin, we're just about 3,000 licensed. Oh. So, sobrang konti lang. Licensed psychometrician naman, siguro mga around 13,000 sila. No? And of course, psychiatrist, konti lang yan. So, itong initiative ni SRB na tumutulong tayo sa mga mental health professionals kasi maraming may kailangan nito and we know that this illness exists, no? Nag-i-exist yan ngayon and maraming may kailangan na tulong. Kaya good job talaga sa SRB for helping not Thank you only very me much. as a mental You health mentioned about professional. SRB. Malaking bagay talaga sa SRB. Kasi another point is I like to mention this. May mga kaibigan din ako sa psychiatry. Mga doktor sila. Mga doktor. Mga brad. Kaya lang, sinasabi ko nga may mga iba kagad. Gusto kagad sa psychiatrist. Sabi ko, pwede naman dito muna. Sa psychologist muna. Psychologist muna. Psychometric. Oo. Baka pwede yun. To determine Kung, first kung, yun. kung dediretso ka agad sa psychiatrist kasi, my God, I tell you, Gamot na kaagad. hindi lang gamot, kundi minsan may mga psychiatrist talaga, pucha. Kaya nga, ako kasi, there are times na pag medyo alanganin ako, may makikita ako, Brad, sino ba yan? Pasyente. Naku, laki mo sumingil Buti hindi ka hiningi ng resibo. speaking of, nako, issue yan Nabanggit ko lang dahil may mga brad talaga. I tell you, may mga brad, I will not mention their name, pero mga brad talaga. I'm sorry, sa Apo pala, mga Apo. Sa Apo pala. Nga sila, mahusay sila. Yung mga tiga-UP, tiga-UP, I'm sa sorry. ETA. Talagang meron. Kaya sabi ko sa kanila, sige, UST chapter Ito, mo. taga-UST to. Tsaka ETA, nag-uusap-usap kami. Kaya sabi ko sa kanila, ang laki nyo, Manila. Pag akong pasyente nyo, baka hingi ako kayo ng resibo. Kaya, Nabanggit ko lang. You know, in this kind of program of ours sa SRB, atin tong programa natin, kaya pag walang magkakarak ng joke, ako delikado. Yeah. Baka sabihin kumonsulta kayo Yeah. sa psychologist. Balance. Kaya nga. Yeah. Thank you very much, brothers and sis. Baka may gusto kayong mga pananalita na gusto nyong ibilin sa ating kababayan, lalo na sa mga radyo na marami nakikinig dyan na mga dumadaan lang sa pihit. Anyway, Sis Abby, ikaw muna, and then si Brad Abby. Sis Mary. Kung ano po yung maybe po in our little ways, we can do po something po para po mapagtibay po yung mental health awareness po ng bawat isa. So first and foremost po, let's be kind to each other kasi one of the best things we can do for someone who is struggling po talaga is to listen without judgment. So kamustahin din po natin yung mga loved ones at friends natin every now and then kasi it can really make a big difference.
And secondly din po yung na-mention na po ni Brad Abby, let's break the stigma po. Kasi the more we talk about mental health openly and honestly, the more we can normalize it po para po hindi na po magsa-struggle yung mga kapatid po natin na mag-seek help. Yun lang po Yeah. for me. Okay. No, thank you very much. I hope we will have another time to interview you and expound more on the situation in the Hopefully, Philippines. part 2. Oh, Yeah, kailangan ng part 2, two. Brad Abby, at Very Sis educational kasi. Mary. Marami matututo. Tapos yung itong ginawa natin, marami pa dapat tayong Yeah. kaya nga awareness ang wag kayong Oo. mag-alala. Lagi naman tayo rito. In fact, dating araw ay magiging 2 oras na tayo. Yeah. From 3 to 5 p.m. Yan, di Yeah. ba? Oo. Okay, maraming salamat. Anyway, baka si Brad Dabi, huling pananalita. Sige, Brad Dabi, bago Sa akin natin- naman, again, thank you so much for inviting us, lalo na yung SRB Metro Cebu Council Mental Health Division. Again, sa mga lahat na nakikinig ngayon, if recovery is possible, no, yung depression at iba, meron po mga tao na qualified and professional na pwede makinig sa mga problema nyo. You are not alone, you matter, no? Yan lang po yung tandaan po natin, and meron na po tayong mga programa. Hindi pa po perfect yung program natin kasi yes, bata po yung profession dito sa Pilipinas, but we are all trying our best, and we would like also to thank, no, organizations like Scouts Royal Brotherhood, no, for really helping the profession, no, to reach many Filipinos na nagkakailangan ng mga ganitong klaseng Kailangan service. talaga. So, yun lang. So, maraming salamat, and pinapa-shoutout lang daw yung president namin dito, no, sa SRB Cebu, si Brad Ras, and of course si Brad Mox ng SRB News and Updates. Nagpapa-shoutout siya sa lahat. No? So, maraming salamat po, Brad Abby ulit from SRB Cebu. My response is actually, I would like to say, it's an honor for us inviting you to clear out things, more specifically mental awareness. Talagang kailangan talaga. Kailangan natin yan. And as I said, mentioned kanina, kailangan pa nga, encourage pa nga yung mga brad na, yung those brothers and sisters who were able to finish psychology. To join in and support. Yeah. Oo, magtulong-tulungan. Later on, we can create a team. Yeah. Hindi lang sa Metro Cebu, but it should Yeah. also be in Manila. Yes. Magtulungan-tulungan. Okay. As they mentioned, you can invite them as long as you take care of their fares Yeah. and their hotel. Siguro Sige, tama, makaipon tama, naman tayo oo. at imbitahin natin sige, sila. sige. Oo. Talagang kailangan nila physically talagang pumunta kayo Yeah. sa Manila, Sis Mary at Brad Dabi. Parang sinasabi nga ni Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Sa susunod. Sa susunod namin pagkikita at sa susunod namin imbitasyon, sana Yes. pabigyan nyo kami. Okay. Thank you very Salamat, much, salamat, sis, salamat. Brads. Thank Okay, you. sa technical Salamat. department, medyo ang ating talakayan na din. Magagaling yung mga resource person Yeah. natin today. Yeah. Of course, of course. Experts sila. Yeah. We learn a lot of things. Lalo na, Thank you again. pagdating Thank sa you. mental health. Okay. Ayan, bumabalik na uli. Bumabalik na uli dahil, Yes, ano? dahil 9 minutes na lang. Speedy Anyway, Gonzales. baka may gusto kayong, siyempre, ang last 5 minutes natin, yung talagang paboritong topic ni Sir Kali. Yes, yung GMRC. GMRC. Pero bago yung yes. GMRC, baka may gusto kayong sabihin, related na rin sa napag-usapan natin. Yeah, as I mentioned, as I've said, kailangan natin ganito na magkaroon ng mental health. Hindi lang Kaya nga sabi nga niya, kumbaga bata pa to. Yeah. Nasa nasa stage pa lang. Dapat i-introduce siya sa buong Pilipinas. Siguro Hindi tayo lang. mag-umpisa sa programang Yeah. Arangkada, AKAP. Talagang AKAP. akapin natin Yeah. ang issue ng mental, Yes. Correct, oo. mental I health. remember when I was with, sa Apoto, Mm. they have this alumni congress. Mhm. Mhm. And every time na may alumni congress, meron sila mga resource person Yeah. that can discuss this kind of things. Maybe siguro later on we can sponsor
Yeah. karoon ng ng Luzon, Visayas, and Mindanao leg na Alumni Congress. Yeah. Oh, totoo yun. Ang tingin ko diyan sana magkaroon ng caravan style, no? Right, Caravan yes. style, no? Oo. Tapos nagle-lecture sila Mhm. sa bawat bayan na pupuntahan nila. Siguro ganyan ang pwedeng gawin, Yeah, no? pwede Project natin ng gawin. AKAP. Marami enlightened eh. Kaya, Oo. Marami enlightened, lalo na yung mga, pag may Alam problema, mo, they know how to pag handle it. total sabi niyo yan, sasabihin ko na rin to. Kasi sir, Dapat talaga ang SRB, Philippines Incorporated, na pati na yung National Council, Yes. itap natin yung resources ni Brad Norman, Yes. Jay. Yeah. Jay. By having that, palagay ko malaking maitutulong na Yes. palaway. Malaking pagbabago Oo, talaga. malaki. pero sir, importante to, baka kasi makaligtaan natin. Yung ginawa natin ginawa ninyong board meeting. Siguro pa ikaw sir ang magsalita. Yeah. Kasi yan, si sir. Yung sa Importante baka isipin magkakaroon ng kapatid. yung nga Baka pala, I'm isipin so ng sorry. We Importante still bagay get na yan. 7 minutes. Okay. No. Yung 12 what minutes. happened sa Quezon City Sports na yung meeting natin, na board meeting na Yes, po. sinalihan ng isang brad ni Jared representing si National Council President, si Aye. Yeah. Oo. Si Is that- Duriel. Duriel, I'm so Yeah. sorry. Duriel. Napag-usapan namin doon, magkakaroon General Assembly. But the General Assembly is not necessary for the entire nation, members ng SRB. But Focus on rather, certain areas. nakafocus tayo sa Laguna. Yes. Kasi kasuhin natin Laguna dahil nakita ko nga sa Laguna medyo lalong lumala. Parang nagkakaroon ng hidwaan. Yes. Hindi dapat yan dahil na-create yan ng SRB para magkaisa at makatulong sa bayan. Hindi tayo mag-aaway at magkakaintindihan. I'm just saying this, kaya nga, sabi nga ni Brad Norman na pagbalik niya sa December 16 December ata. 16, yes. And 3 days after, we have to have a General Assembly that Yeah. will be held, I don't know, whether it will be in Laguna or nearby province. sa Maybe Laguna. siguro neutral ground. Yeah, neutral ground. Yeah. Oo. Neutral, Yeah. neutral. Maring sa Muntinlupa. Okay, umasa kayo na inaayos ng SRB Philippines yan at sa tulong ng National Council. National Council. Ngayon, yung botohan na naman, hindi ko maintindihan yung botohan dahil nga, I file a motion asking na lahat ng opisyales sabi ko pero I think that will be taken up sa General Assembly nationwide. Iba naman yon. Sige. Pero tungkol dito sa Laguna Provincial Council at sa San Pablo, dapat magkaayos yan. At ayusin natin yan na hindi magkaroon ng I think it can hidwaan. be resolved eh. It can be resolved. Oo. It can be Oo resolved. naman. Basta Yun may ang mediator target lang. Yan ang target. No, as long as there is a mediator, Oo. Tsaka maayos yan. ang sa akin dyan tahimik mo tayo. Zip na muna natin bibig natin na wala mang siraan. Dapat magkaayusan. Kung meron kayong isip out, open yung mouth nyo, yung kabutihan na mapag-usapan. Hindi yung kasiraan ng bawat At isa. yun, alam ang tunay na storya. Oo, may hirap Baka kasi mamaya sira. hearsay lang, tapos ito Oo. kontra. Ayusin natin. Hindi alam nyo, masabi ko sa inyo, ang Laguna is known for unity. Nung araw unity lang, nagkakaisa yan Sabi ngayon, inaiba. Marami magaling Oo. na politiko dyan di ba? Sa Oo. Laguna. Kaya dapat magkaisa kayo dyan. I've been there for quite some time. I've been a regional director nga ng Doon mismo sa doon. Laguna ng office. San Pablo, ang opisina ko. San Pablo nun. Ang dami mga brad. Kaya pala close ka kina Brad. Lahat sila. Lahat sila. Dahil nga, pagdating ko nga dyan, lahat may mga brad na dumating. So, I have to hire them. Sige. Yung iba, naging Naging empleyado mo. At naging yung isa, naging supply officer ko, lahat Galing, lahat brad yun. Yeah. Kaya nga sabi ko nga, sayang. Ano yung itinanim ko dyan, na ikabubuti na atin lahat dyan, iniwan ko yan maayos. Yes. Kaya pala Oo. umusbo masyado yung San Pablo dahil Oo, malaking tulong nandun ni Sir- talaga. Kaya pala Totoo malaking yun. tulong ni Sir Kari. Kaya Kaya nga huwag niyong sirain. At sayang, kaya nga, sayang. inaayos niya. Hindi, inaayos mo nga. No, yeah. Nung ano bang Friday noon, nung nagkaroon tayo ng pagmimiti. Yeah. Friday. Okay, so I got 3 more Meron, minutes. oo. 3 minutes, Yeah. 3 minutes. 4 minutes na sa Okay, 4 good minutes. manners. May I say, I have to go back sa good manners and right conduct. I was waiting for yung mga pictures pero walang dumating.
the last time I called the attention, not necessarily calling the attention of the priest or friars or whatever. Ang sinabi ko yung kalembang ba pagdating alas 6. Yung Angelus, tinatawag niya Angelus. Yes, Angelus. Sana yun maulit, pero wala pa rin. Wala akong nakitang response. So, ulitin ko. Kung may papadala kayo, magandang picture na yung isang anak o isang ama o whatever na masasabi na ipapractice yung good manners and right conduct, let's do it. Pati yung mga pari nga. Sabi ko, hindi ako Katoliko, pero sana man lang gawin nyo ng paraan na tuwing alas 6 ng gabi, papasok ang alas 6 ng gabi. Sinusunod yung tradisyon. Oo. Ikalembang natin kampana natin. Malaking bagay po yan at nakakatulong. Change, yung mga kabataan natin, mapalta na yung kabutihan. Kasi marami tayong nakikita ngayon hindi maganda eh. Oo. Maibalik man lang sana natin yun. Na kung sinasabi ni Kamala Harris, we were not going back. We have to go back to this yung ikabubuti ng ating bayan. Oh, we have to go back. Yun nga, sabi nga nila, sometimes you have to learn to look backward eh. Correct. I agree. Para mabalikan mo yung mga mabuting ginagawa before. Oo, malaking bagay yan. Mga magulang natin, yung mga tatay, wag 2 minutes wag naman kayo mag-inuman sa umaga. At, pagdating alas 7, lasing na kayo, utusan niyo anak magmalimos sa kalsada. Wag naman. Kawawa na yung mga bata. Pag ipasok nyo sa eskwela yan, andyan ang DEX na tutulong sa atin, na DepEd. Dapat man sana ipasok yung mga anak natin para matuto. Wala sasabihin nyo, walang pagkain. May makakain po yan. Gawan nyo ng paraan. Kung may paraan kayo pambili ng alak, wag. Bigay nyo ng baon sa mga bata. Yan po ang dapat nating asikasuhin. Yun lang po muna. At antayin ko po yung mga pictures. Sinasabi ko sa inyo. At meron kami bibigay sa inyo mga reward. Yes. Bibigay namin sa inyo. At saka gusto ko lang i-remind, speaking of pictures, please magpadala kayo ng mga group picture nyo. Kasi nga, magkakaroon tayo ng isang magandang magazine na ilalabas natin yan sa anniversary. Parang coffee table. Please magpadala kayo at yung maganda kasi gagawin natin glossy yung talagang first class yung ating gagawin magazine. Pwede nyo maging souvenir. Kasi wala na ganong oras, sir. If I have to amplify that, please submit yung pictures to inyo na sa eskwela, yung provincial council nyo, mag-submit na at malalaman namin. Kami na mag-aayos nun. Pero mag-submit kayo ng mga pictures nyo. Yung mga nakangiti, hindi yung nakalagay doon alak sa harap. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Yeah. Salamat po sa mga tagapakinig. At sana tuloy-tuloy ang pagtangkilik na sa Oo. Ako naman sa ngalan siyempre ng ating producer, Brad Jojo Kiawit, Sis Nibea, Sis Jackie Aquino, Sis Emily Sakura, Sis Hanale. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Ito naman po si Carrie Lasso na humihingi sa inyo ng tulong. Makinig kayo sa amin dahil marami kayong matututuhan dito at marami kayong malalaman. Kaya tulad yung kanina naming bisita. Sa susunod mayroon kaming bisita na naman at malaman yung sitwasyon talaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Carrie Lasso. Magkita-kita ho tayo sa susunod na Sabado. At magiging 2 oras na po tayo sa mga susunod na Sabado. 2 oras. Opo. Pati yung mga natin, yung commercial natin. Okay. Maraming salamat po. Ano lang tayo 247. Naka-on sa. Ito. Sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanaw na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung